Breaking news po mga kababayan, naku po, saldi ko, nakatakas, pinatakas. Totoo kaya ito mga kababayan ko? May mga lumalabas kasi na bali-balita na nakatakas at malabo na pauwiin sa Pilipinas. Gaano katotoo ang balitang ito? Ngayon po may pasabog. Itong si John Vic Rimulya. Panoorin nyo hanggang dulo para hindi kayo ma-fake news. Mga kababayan, bali-balita ito ha. Bago tayo maniwala na si Saldico ay nakatakas o pinatakas, panoorin muna natin ang video ni John Vic Rimulya. Disclaimer ha, para hindi kayo ma-fake news, panoorin nyo hanggang dulo. Magugulat kayo, mga kababayan. Totoo bang nahuli si Saldico, na aresto sa Europe, sa Czech Republic? O ito'y isang palabas lamang at talagang wala silang balak pauwiin si Saldico. Yan kasi ang mga lumalabas na balita. Kaya panoorin po natin ang video na pasabog ni John Vic Rimulya para mawala yung ating mga agam-agam na si Saldico ay nakatakas, pinatakas o ano pa. Basta panoorin nyo para hindi kayo ma-fake news. Okay po? Ito na pong pasabog natin. Ito na po mga kababayan ko, magugulat kayo dito. Nako, may pasabog si Marcoleta dito mamaya. Ping Lacson na subalbal. Totoo kaya mga kababayan ko? Ito po. Inaayos na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa inarestong pugante na si dating Congressman Zaldico. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin live dito sa studio si Interior Secretary John Vic Rimulya. Good morning, Secretary John Vic. Good morning, Angela. Good morning Thank you sa for joining us lahat. today. You're welcome. Okay. Alright, so ito po, Secretary, kamusta po ang pakikipag-ugnayan natin sa Czech Republic regarding dito sa pagkakaaresto kay dating Congressman Zaldico? Anong update po? Well, as of 5 p.m. Manila time, na-confirm na he was under arrest sa Prague para dahil wala siyang travel documents. After which the President was informed and the President gave instructions already to the different departments kung ano ang gagawin para sa kanya. But for now, ano po ba yung paraan ng pagpapauwi sa kanya dito? Deportation po ba o meron tayong ibang mga mekanismong gagamitin? Dahil we don't have extradition I treaty. cannot answer that in all clarity, but DFA is the lead. Safe to say he is there. Nasa Prague siya. He is under detention. The DFA is on top of the situation. Ayan mga kababayan. So dito, kinonfirma ni John Vic Rimulya na si Saldico na isang pugante dahil po sa flood control issue. Dahil sa kanyang mga pasabog mga kababayan na dinawit po si BBM at yung pinsan niya na si Tambaluslos. So ngayon po mga kababayan, kumpirmado na nakulong daw di umano. Kasi wala pa namang video eh. Ewan natin kung papakita niya. So nakulong doon na kinuyog ng mga pulis, kinulong doon dahil sa document issue. Mga kababayan, so ito pa. Totoo kaya na nahuli? Ito po. Nandoon na ang police attaché ng Embassy of the Philippines. The request for his extradition because of unwanted alien. Yes. Kasi wala siyang travel document. That is the angle they're pursuing. But, however, only DFA can answer with all clarity kung ano ang gagawin nila. Kung anong gagawin. I'm here only to confirm na andyan talaga siya. He is behind bars and we had full confirmation at around 5 p.m. Ayan mga kababayan, kinumpirma ni John Vic Rimulya na under detention si Saldico. Nandyan na rin daw ang police attaché. Pero bali-balita lang ha, hindi ito kumpirmado, disclaimer ha. Nakatakas! Totoo kaya na nakapuga si Saldico? Nagbayad ng 100 billion? Totoo kaya ito mga kababayan ko? Bago kayo maniwala, kailangan may proof tayo. Kasi mamaya, fake news. Kaya panoorin nyo ng buo ang video para hindi kayo mamislead. Ito po, bali-balita kasi nagbayad si Saldico, nakatakas sa kulungan sa Prague, Czech Republic.
Totoo kaya mga kababayan? O ito po, para hindi kayo mislead dito. And wala pa rin po kayong, kumbaga, direktang access, hindi nyo pa siya nakausap? Meron na ang embassy staff at meron na ang police attaché. But wala pa kaming video, wala pa kaming pictures. Alright. So, saan po ba nanggaling? O mga kababayan, ito ang malaking question. 'Di ba? Nandun na ang police attaché. Wala man lang picture, walang video, puro laway po mga kababayan. Ito po ang napag-uusapan po ng mga marites sa social media. Bakit wala man lang picture si Zaldico na nahuli? Walang video, nandun na yung police attaché. May mga cellphone po, may mga hawak na social media, may mga account. Ang mga Pilipino dyan sa The Frog. Yung mga police attaché, wala man lang picture, di man lang pinicturan, di man lang binidyuhan ng DFA. Isang click lang, makikita agad ang picture o kung totoong hinuli. At pag binidyuhan, kahit seconds lang na nahuli, mukhang questionable. Iyan kasi ang sinasabi ng iba, baka mga maya, palabas lang ito. Nako, totoo kaya na nahuli? Ay, tuloy pa natin kung ano mga pasabog ni Remulla. Zaldico na aresto sa The Frog, Czech Republic. Ito po. Galing si Zaldico? From Portugal, by car siya. Mukhang by car. From Portugal to France, France to the Ulitin natin mga kababayan yung sinabi na walang picture, walang video, yung nandun na yung police attaché, yung embassy doon, nandun na, may direct contact na. Ba't walang picture? Naku po, delikado ito. andyan talaga siya. He is behind bars and we had full confirmation at around 5 p.m. And wala pa rin po kayong, kumbaga, direktang access, hindi nyo pa siya nakausap? Meron na ang embassy staff at meron na ang police attaché. Oh, mga kababayan, kay John Vic Remulla, wala pang direct contact. Hindi pa nakikita. Pero nandun na yung police attaché, nandun na yung embassy, hindi man lang kinuhanan ng picture o video, kahit seconds lang. Kaya malaki yung usap-usapan na diskurso sa social media na baka itong pagkahuli ni Zaldico ay isang palabas lang. Baka hindi totoo. Walang video, walang picture. Iyan ang sinasabi nila, mga kababayan. So, panoorin pa natin kung ano ang sinasabi ni John Vic Remulla dito para hindi kayo ma-mislead. Kasi, syempre, kinumpirma na ni Secretary John Vic Remulla na nandun na Yun nga lang, hindi pa niya nakikita. Walang picture, walang video. Pero nandun na yung police attaché. Naku, mga kababayan ko. Baka mamaya, isang budol ito. Totoo kaya na nahuli? O eto po, tuloy natin. But wala pa kaming video, wala pa kaming pictures. Ayun. So, saan po ba nanggaling si Zaldico? From Portugal, by car siya. Mukhang by car. From Portugal to France, France to the Czech Republic, sa Prague. Okay. So, ngayon po, hindi po ba may Portuguese passport siya? Kasi na-cancel po ang Tama. Philippine passport niya, no? At meron daw po siyang golden visa. Ano po ang nangyari dito? Parang hindi niya dala. Ayan mga kababayan, kaya pala nahuli daw di umano, allegedly. Siyempre, hindi natin nakikita yung video na totoo talaga na naaresto. Dahil walang golden visa, hindi nadala. Hindi pwedeng later, sabi ni John Vic. So walang picture, walang video. So laway lang ito, mga kababayan laway lang. Parang Madriaga na laway. Puro laway-laway, walang makitang resibo. Totoo kaya na nahuli? Ba't walang picture? Nagtatanong ang taong bayan, Sir John Vic. Ito lang naman ay nagtatanong yung mga tao, bakit walang picture hanggang ngayon? Hindi man lang nakuhanan ng mga pulis attaché ng gobyerno ng Pilipinas. Nandun na sila.
may direct contact ang Philippine Embassy sa Prague, sa Europe. Ba't walang picture? Para may resibo mamaya gawa-gawa lang ito. Yan ang sinasabi ng mga komento. Mga kababayan sa personal kong opinion, mga kababayan, maniniwala lang po ako pag nakita na sa video, nagsalita si Saldico, na ako si Saldico, nahuli dito sa The Prague by car without my golden visa, the police authority not allowing me to go inside the country of Czech Republic because I forgot my golden visa whatsoever the situation was, mga kababayan. Pero nakakapagtaka, walang picture, walang video. Nandun na, mga kababayan, yung police attaché. Nandun na yung Philippine Embassy na representative ng gobyerno para kumpirmahin kung si Saldico ay totoong nahuli. Naku, mamaya, budol ito. Nagtatanong yung mga tao. Di ba mas maganda kung may resibo tayo? Hindi gaya ni Madriaga na puro laway-laway lang. Yan pong sinasabi ng mga tao na malalim mag-isip, mapaglaro ang isipan, na hindi agad naniniwala hanggat hindi napapatunayan na nagsasalita si Saldico na nahuli ako dito. Walang picture. Yun tayo. Yari na. Baka budol ito. Yan ang sinasabi ng maraming tao. Hindi niya dala. Para hindi niya dala. Wala siya mag-present. Sa under international law, kung hindi pwedeng to follow Oo. dapat dala mo na siya. So dahil wala siyang dala, na-process na ang kanyang violation, and then the DFA is on top of doing all legal remedies para mabalik siya dito sa Pilipinas. I remember months ago, you were interviewed and you said may mga parang feeler siya na pinapadaan Yes. through priest. Yes. What happened to that? Wala. Alam mo yung mga ganyan, they chicken out, di ba yung minsan, pag nagsasalita sa pare, nakukonsensya, pero pag uwi, wala na. Di ba? So, Yeah. Kasi the wala last statement that we know of Congressman Zaldico ay yung sinabi niya mga paratang against the President and Yes. Congressman Martin Romualdez. So as of now, hanggang ngayon, yun pa lang pong alam natin. ayun pa lang, kasi nobody is actually talked to him face-to-face. Puro siya press statement. So, Mga kababayan nakita nyo yung sinabi ni Sir John Vic. Nobody talk to him face to face. Puro siya press statement. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Nandun na yung police attaché. Wala man lang video. Hindi kayo gumamit. Bawal ba kuhanan ng cellphone ng pugante? Pugante yan. Merong obligasyon na kailangang panugutan sa gobyerno ng Pilipinas para matapos na itong pinag-uusapan na flood control na ayaw imbestigahan ni Ping Lacson. Na sinang-ayunan naman ng mga tulfo na wag na daw pag-usapan ng flood control at yung mga 18 Marines. Mas maganda daw at mas ganado sila na pakinggan daw ang impeachment sa 6,000 na reimbursement ni Michael Pua. Mga kababayan ko, there's something nagtatanong ang taong bayan, ba't walang video? Ba't hanggang ngayon walang direct contact? Ang mga police attaché, tignan nyo Kung mapaglaro yung isipan nyo, maiisip nyo ito. Logic lang po ito. The President and Yes. Congressman Martin Romualdez. So as of now, hanggang ngayon, yun pa lang pong alam natin. ayun pa lang, kasi nobody is actually talked to him face-to-face. Puro siya press statement. So, ang maganda rito, he is within our grasp. Diba? He is behind bars. He's within our grasp. DFA is a very competent agency. Kaya-kaya na lang ginagawa nila. And I think they will do a good job in bringing him back. And Mga kababayan, hanggang saan sasabihin ni Sir John Vic Rumilla na okay, wag kayong magkalala. At least, under custody na si Saldico. Pero wala namang direct contact. Walang picture, wala man lang statement via video. Imposible na hindi mo bibidyohan ng pugante. May pananagutan sa batas sa gobyerno ng Pilipinas.
sa trilyones na ninakaw? Dahil siya yung pinaka-star witness dito sa flood control. Dahil allegedly, tinuro niya si Saldico at saka si BBM dito. So, ibig sabihin, until now, wala kayong direct contact. Hindi pa pwedeng picturean. Hindi pa pwedeng kausapin o interviewin. Imposible, mga kababayan ko. Yan ang malaking question mark. Baka mamaya budol ito. Strategy para budulin ng mga Pilipino. Yan ang sinasabi ng tao, hindi ako ha. Pero sa personal kong opinion, kung totoo yung sinasabi ng mga diskurso sa social media, for my personal point of view, baka kung totoo ha, pero kung totoo na nandyan, very good. Pero bakit until now, wala kayong direct contact kay Saldico? Without any picture? Kahit selfie man lang with the police authority in the Czech Republic is not allowed to take a picture to the pugante na napakalaking obligasyon sa Pilipinas para mabigyan na ng hustisya sa nakawang nangyayari sa flood control at sa mali-malita. Ba't walang picture, Sir John Vic? Nagtatanong lang ang taong bayan. Baka mamaya kasi budol ito. Yan po ang mga iniisip ng mga mapag-isip, malalaking utak. Bakit walang direct contact until now, walang picture, walang makita? Baka mamaya kasi budol lang ito. Ala ka, Diyos ko Lord, wag naman sana. Sana totoo na nahuli para matuloy na ang issue ng flood control na ito. O kaya, Ping Lacson, umandahanda ka na. Kasi supalpal ka na naman ni Marcoleta dito. And so far ngayon, dahil nga po sinabi nyo na wala po muna kayong masasabi tungkol sa kanyang pagpapauwi dito. Pero usually, ano po ba yung standard procedure doon? Mapauwi siya dito and then kailan siya makakabalik? Well, kung kailan, hindi ko masasagot. DFA is the best person to answer. Pero pag lumanding na siya sa terra firma ng Pilipinas, handover siya sa PNP, dadalhin siya sa Krame for processing. Bibigyan siya ng full medical examination para titignan kung fit for trial. Ipoprocess siya ng piano, mugshot, after which he is certified. Dadalhin siya sa Sandigan Bayan where he has been charged by the Ombudsman for graft and malversation. Pagkatapos nun, magdedetermine ng Sandigan Bayan kung bail or non-bailable. At kung determine na non-bailable, ay sila ang magdidetermine kung saan ikukulong. And as of now po talaga, dahil wala po tayong extradition treaty no, sa Czech Republic, ano po ba, paano po ba siya nahuli doon? Kumbaga, ito po ba ay dahil po sa intelligence ng Pilipinas na coordination or natsambahan lang dahil wala nga siyang dalang travel documents? I cannot answer in full detail, but safe to say, ando doon na siya. And wala siyang travel documents na dala nang nahuli siya. Okay, so kung napauwi na siya dito, 'di ba? Kayo po ba ang may isa pang susundo sa pala, kanya? may Go ahead. complicating matter pala. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his red notice. Yes. Pinapaspasan namin ngayon na makuha na namin yun. Kung makuha namin yung red notice, automatically dadali na siya pupunta Pilipinas. Okay. Pero so far ngayon, wala pa tayong update regarding wala that. pa. Kung pauwi siya dito sa Pilipinas, kayo po mismo ang susundo sa kanya? Hindi na kailangan. Hatid na lang siya via commercial ng military attaché natin. Tapos dadalhin siya dito. Saan siya ididiretso? Didiretso siya sa NAIA. Turnover to PNP. Okay. At turnover na sa PNP, doon na siya kaagad i-detain. And then what happens after that? After that, again, he's brought to Camp Crame for processing, then brought to Sandigan Bayan for sentencing. Okay. And then what else are we going to be expecting kapag Well, nandito fireworks na yan. All bets are off. Di na natin alam kung anong sasabihin niya. Ayan mga kababayan, after nyan, pasabog na. Yun nga lang ang problema. Baka budol naman ang pagkakahuli. Kasi wala ngang picture, walang video. Hindi rin masabi direct ni John Vic Rimulya kung talagang totoo ito.
Sabi niya, totoo. Kasi nandun na ang police attaché. Puro press statement lang. Walang picture. Walang direct contact. Imposible naman, di pwedeng kunan ng picture yan. Kahit 10 seconds lang. 15 seconds, 1 minute is good. Para makita na talagang nahuli ng mga pulis. Ba't walang balita ang Czech authority, mga kababayan? Check natin ha. Sa Czech Republic. Czech Republic, mga kababayan, wala pong balita doon na nahuli si Czech Republic. Police, Saldico, News. Mga kababayan, walang balita doon. Puro mainstream media ito. Dapat mayroong balita, malaking big news sa bansang Prague, mga kababayan. Bakit wala doon? Imposible ito, mga kababayan ko. Walang balita. Puro Philippine news. Imposible naman na walang mainstream media dyan. Walang TV station dyan. Yung mga vlogger po sa Europe, i-confirm nyo talaga. At yung mga Pilipino dyan, sa Czech Republic, sa Prague, maaring tanungin nyo kung totoo talaga na puntahan nyo po sa police station kung saan naka-detain si Saldico at picturean nyo kasi baka mamaya budol ito. Yan po ang sinasabi ng taong bayan dito, mga kababayan. Kasi walang direct contact Iyan ang sinasabi ng komento. Yan ang sabi ni Pablo. Nako po, baka mamaya budol ito. Papalabasin lang na nahublo. Pero hindi naman pala. Nako, mga kababayan ko. Ito. Tignan natin. Ito. I-check natin yung balita. Wait lang. So, sa Czech Republic, ito ba yon? Presidium o yung headquarters ng Czech Police para magtanong kung nasaan nga ba si dating Congressman Zaldico. At yung presidium ay yun din yung lugar kung nasaan yung isang opisina na nakikipag-ugnayan sa Interpol. Ayon sa pulisya ng Czech Republic, aware daw sila sa Philippine Infiltration Canada. Sagot nila yan dun sa tanong ko dahil gusto ating malaman kung narito na nga ba talaga si dating Congressman Zaldico. Hindi na nagbibigay na ibang detalye yung Czech Police dahil ang sabi nila yung kanilang Ministry of Interior na ang magbibigay ng opisyal na pahayag kung paano siya na-aresto, kung saan at kung kailan, yan at hinihintay na kasagutan mula doon sa Czech Ministry of Interior. Okay. May mga kinatawan ba o kasama si Saldico na naghihintay rin ng impormasyon tungkol dyan? Even isa yan dun sa mga detalye na inaalam din natin ngayon mula sa ating embahada dito sa Czech Republic, pati na rin doon sa Ministry of Interior. Ano hawak na impormasyon ngayon ng ating embahada? Sila ba'y nakipag-ugnayan na dyan? Na-report na ba sa Department of Foreign Affairs? Kanina, pagkatapos nung payag ni Pangulong Bongbong Marcos, nung anunsyo niya, pumunta tayo dun sa ating embahada dito para kumuha ng karagdagang detalye. Ang tanging nabanggit na sa atin ng mga taga-embahada, mag-report daw sila sa DFA kaugnay sa sitwasyon ito. Ilan doon sa mga detalye na gusto nating malaman kung bibigyan nga ba kung magbibigyan ng consular assistance itong si dating Congressman ko. So, yan ang ating aantabayan sa mga susunod. Pati dito sa balita doon sa Czech Republic, hindi rin makonfirma. Pati mga reporter ng GMA, mga kababayan, hindi rin malaman. Lagi nga sa DFA magsasalita na. Doon naman sa police ay yung mga otoridad ang magsasabi dito. Hindi nila makita kung totoo talagang nandun si Saldico. Diba, mga kababayan ko? Yan lamang po ang ating bahagi. Yan po yung balita ha. Sinasabi nila na nahuli. Pero sinasabi nila dun sa mga komento, nako, pinatakas na. Hindi totoo yun, mga kababayan.
Ano kaya ang totoo? Nahuli? Totoong nahuli or wala? Nagtatanong lang. Yan po ang ating bahagi, mga kababayan. Mabuhay po. Ito si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po.